Ang karugtong ng ating kwento. For the Love of the Man-Hater, Chapter 9. Sumapit ang araw ng Sabado. Kampante na nakaupo si Ann sa sofa na nasa loob ng kanyang opisina. Kahit medyo iba ang pakiramdam niya sa pag-iwas sa kanya ni Marcus, ay panatag naman ang loob niya para sa presentation mamaya. Mula kasi noong dumating ito galing Manila, pagkatapos niya itong isnabin, ay hindi na siya nito pinapansin. Kahit na nag-report pa siya rito para sa mga natuklasan na kailangang ayusin sa hotel at resort, ay hindi katulad ng dati ang pakikitungo sa kanya. Parang may kislot sa dibdib ni Ann ang inaasta ni Marcus. Right now, she is waiting for Jel. Unang report niya at kauna-unahang pagkakataon din na makikilala niya ang mga board members and business analyst ng Monte Cristo Empire. Hindi naman siya kinakabahan, kampante naman ang kalooban niya tungkol sa trabaho. May iba lang na nagpapakirot sa kanyang dibdib. All she asks for is the agreement for her suggestions for the good of the resort and hotel. At tiwala siyang mas dadagsain pa ang resort kapag nangyari ang mga nakapaloob sa report. Katok mula sa pinto ang pumukaw sa naglalagbay na diwa ni Ann. Pumuntong hininga muna ang dalaga bago tumayo. Dala ang sliding folder na naglalaman ng mga financial statements at iba pa ay tinungo ang pinto at pinagbuksan si Jel. Let's go. Baka masungitan tayo ni Sir Marcus kapag nahuli tayo. Yaya ni Jel pagbukas ni Ann ng pinto. Tumango lang si Ann bilang tugon. Pagkatapos ay lumakad na sila patungong conference room. Wala pa si Marcus nang dumating sila roon. Ang mga taga-HR pa lang ang nadatnan nila. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Marcus, kasama ang mga board members at ang business analyst. Nagbigay galang sila sa mga ito. Let's proceed. Agad naturan ni Marcus nang maipakilala si Ann sa mga kasama nito. Bahagyang tumingin sa dalaga si Marcus. Iniwasan naman agad ni Ann ang titig ni Marcus. Ann bows her head bilang tanda na magsisimula na ang presentation nila ni Jel. Una pa lamang kanina ay pinasadahan na siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagkataon pa namang palda ang suot niya dahil araw ng Sabado. Tumikhim muna si Ann bago nagsalita. As the supervisor, I have seen some issues that really need maintenance in the hotel rooms. I also suggest adding more cottages along the seashore. And some of the yachts need to be repaired as soon as possible before the midsummer comes. Straight to the point na agad si Ann. Miss Arellano, why we have to put some cottages? Meron namang mga cottages doon, di ba? Tanong ni Marcus na mapapansin ang pagkunot ng noo nito. You're right, sir. But what I mean is, close cottages. I asked Jel to make some sketch. Tugon ni Ann, saka bumaling kay Jel, saka tinanguan. Inabutan nito isa-isa ng sketch ang board members at si Marcus. What's the purpose of these cottages? Tanong ng isa sa mga boards. For the tourists who want to stay overnight at the beach. Also for couples, and pwede rin for family. Sa panahon ngayon, may mga ugali ng mga turista na kailangang iwasan mangyari. Dahil makakasira sa record ng resort, at para maiwasan ito, tayo na ang maglalagay ng privacy rooms para maiwasan ang mga hindi magandang gawain. Lalo na, ang mga bagay na dapat ginagawa lang sa private place. Paliwanag ni Ann. And what are those things that should only be done in private places? Pilyong tanong ni Marcus. Sex. Diretsahang sambit ni Ann at talagang nakipagtagisan pa ng tingin kay Marcus. Napanganga si Marcus dahil hindi nito inasahan na taasang sasambitin ni Ann ang salitang iyon. Maging ang mga board members ay napayuko habang si Jel at ang mga kapwa nila empleyado ay pinipigilan ang tawa. How could this woman do this? Sa isip ni Marcus na hindi pa rin nakakahuma. Well, you have a point, Miss Arellano.
It's indeed an excellent observation and suggestions. Saad ng business analyst. Thank you, sir. Nakangiting sambit ni Anne. Also, we don't need concrete materials for these cottages. Mas maganda po kung bamboo craft and ready to use. Saad ulit ni Anne. Permission to speak, ladies and gentlemen. Actually, Miss Aureliano told us about the plan 2 days ago. She asked for help to find bamboo cottage maker, and I act immediately with the marketing head. Nagsagawa kami ng canvassing sa mga gumagawa ng mga ganitong cottages. Turan ni Elena, na isa sa mga accountant. So, how much will paid for these 20 cottages? Tanong ng business analyst. Sa huling canvas namin, the price will range from 400,000 to 600,000. The cottages have one room, a tiny living room, and a viewing area. Although it is made from bamboo, it has sliding glass windows as well as the door. Paliwanag pa ni Elena. Mahirap yata magbitaw ng ganyang halaga for bamboo craft only. Saad ni Marcus. Well, sir, if all the cottages will occupy every night until the end of the summer by 5,000 per night, malaki ang ipapasok na pera. Tugon ni Elena. If 5,000 is the fixed price per night, may papasok na malaking halaga. And we all know, Mr. Montecristo, that this resort is one of the tourist spots here. So if we will take Miss Aureliano's suggestions, hindi na lalayo ang maging most popular tourist spot ito. And if I'm not mistaken, ikaw pa lang ang magkakaroon ng mga ganyang cottages sa resort. Saad ng business analyst. This would be the first time na magbibitaw ako ng malaking halaga mula noong hinawakan ko ang business na ito. And I hope it will work. Medyo natatakot pa kasi na sumugal sa business dahil hindi pa nga naman niya gamay ang lahat tungkol sa pinamana ng negosyo sa kanya ng abuelo. Hindi ko ilalagay sa ikakalugi ang resort, Mr. Montecristo. I'm just doing my job. I spent a few sleepless nights doing these things. Seryosong turan ni Anne. We can make a deal about it if you want to. Dugtong pa niya. I agreed with Miss Aureliano. Saad ng isang board. Hanggang sa lahat na ng mga nandoon ay sumang-ayon kay Anne at tanging si Marcus na lang ang may pag-aalinlangan. Let's try. Sambit na lang din ni Marcus. I'll see you in my office after the meeting, Miss Aureliano. Dugtong paagad nito at tiningnan ng makahulugan si Anne. Yes, sir. Sambit ni Anne at agad nagbawi ng tingin. Maya-maya ay pinakita na nila ang design ng mga cottages. Wow! All are good. Simple but elegant. Hindi na itago ni Mr. Alejo ang pagkamangha na yun. Maging si Marcus ay napahanga rin. Hindi nito akalain na may ganong klase ng cottage at tutuusin ay pwede nang maging tirahan ng isang pamilya. Miss Elena, close the canvas. Turan ni Marcus. Pero kaya ba nilang gumawa ng 20 cottage sa loob ng isang buwan? Dugtong pa nito. Ready for delivery na po ang mga cottages, sir. If I'll call them today, we will receive the products the day after tomorrow. Paliwanag ni Elena. Saan ba yan? Tanong ulit ni Marcus. From Ilocos, sir. Fair enough. Tungkol naman sa mga dapat ayusin sa mga yate, ibigay sa engineering department ang report. May tiwala ako sa inyo. Thank you for joining, ladies and gentlemen. Meeting adjourned. Tuluyan nang tinapos ni Marcus ang meeting. Nagpalakpakan ang mga ito bago tumayo at nakipagkamay kay Anne. Great job! Such a brilliant suggestion and congratulations, Miss Aureliano. Saad ni Mr. Alejo na hindi maitago ang paghanga kay Anne. Alagaan mo ang supervisor mo, Marcus. Iilan na lang ang katulad niya. Biro pa ni Mr. Alejo. I will, Tito. Mamahalin ko pa kung gusto nyo. Saad ni Marcus pero hindi nilakasan ang manghuling salitang binanggit nito.
Maya-maya ay nagpaalam ng mga ito. Sumama sa mga ito si Marcus. Wow! Congrats girl! Masayang bati ni Ashley kay Anne. Thanks for supporting me. Tugon ni Anne at tipid na ngumiti. I-celebrate natin dapat to, Miss Anne. Saad naman ni Cheng, isa sa mga taga-HR. Sure, sa beach tayo mamaya. Day off ko naman bukas. Let's have fun tonight. Treat ko. Saad ni Anne. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga ito. Tapos na rin naman ang working hours, kaya medyo makapagpahinga pa siya. Dumiretso na si Anne sa kanyang opisina. Pagkatapos maayos ang mga gamit doon ay pumasok na siya sa kwarto para ipahinga saglit ang katawan. Nahiga siya saglit upang makapagpahinga bago maligo, ngunit hindi na namalayan na nakatulog siya. Pinatawag naman ni Marcus si Jel sa opisina nito. May problema ba, sir? Agad na tanong ni Jel sa binatang boss pagpasok sa opisina. Nothing. Sabihin mo sa mga tauhan ng restaurant maghanda sila ng dinner set sa isang cottage sa beach. Utos ni Marcus. Okay, sir. Maikling tugon ni Jel. Thanks. By the way, Grayson will be here within an hour. Sabihan mo na rin si Anne to join us for dinner. Malumanay na turan ni Marcus. Sige, sir. Asikasuhin ko na po. Paalam ni Jel. Jel, pwede wag mo akong pinupo. Nakakatanda. Biro ni Marcus. Sige, sir. Mauna na ako para maasikaso ko na. Mamaya lang ay babalik na rin sina Elena at Cheng for the celebration. Saad ni Jel, saka iniwan ang boss sa opisina. Naihilamos ni Marcus ang palad nito sa sariling mukha. Nakalimutan nga pala niya na pinapapunta si Anne sa opisina kanina. Huli na nang maalala niya dahil tiyak na nakapag-time out na ang dalaga. I can't believe this. Who really is Anne Freya Arellano? Katanungan ni Marcus sa sarili. Wala man lang kasing makita sa internet kahit anong detalye tungkol sa dalaga. Sa ilang taon na niyang pamamahala sa resort, ay ngayon lang siya nagkaroon ng supervisor na katulad ni Anne. Lahat kasi ng mga nagdaang supervisor niya ay nagre-resign dahil hindi magawa ng maayos ang trabaho. But Anne is really different. He sensed that he loves doing her job, subalit may gumugulo sa isip niya. Kung sino nga ba talaga ito? Bakit? Sa kanyang isipan ay may bumubulong na hindi lamang ito isang ordinaryong empleyado. At sa loob ng isang linggo ay marami na siyang napansin. At hindi nagdadalawang isip na sabihin lahat. Para bang sanay na sanay sa negosyo. Batman! May kalakasang bigkas ng biglang sulpot na si Grayson na ikinagulat ni Marcus, kaya bigla na lang napatayo. Loko-loko ka talaga, Grayson. Hindi ka man lang kumatok, basta ka na lang pumapasok. Sermon niya sa kapatid. Ano na naman bang inisip mo? Parang lumilipad ang isip mo. Let me guess. Iniisip mo siguro kung paano ligawan si Anne, ano? Pilyong turan ni Grayson. Binato niya ng ballpen ang kapatid. Pagkatapos ay sumeryoso at muling umupo. Dumating na ba si Kuya Jan? Paglilihis ni Marcus sa usapan. Hindi pa. Bakit? Magpapaturo kang manligaw? Patuloy na kapilyuhan ni Grayson. Ikaw tambayan mo na talaga rito tuwing weekend. Kaya tigilan mo ako kung ayaw mong ibuking kita kay Ashley. Ganti ni Marcus. Naman. Bigkas ni Grayson at may kasunod pang kindat. Naman Karian, kung wala si Ashley nako, ewan ko lang kung magtitiyaga kang magpunta rito. Turan ulit ni Marcus. Kumusta naman ang sports car mo? Hindi ba kinakalawang dahil nasa garahe lang? Biro ulit ni Grayson. Hindi naman, mas mukha kang kalawangin. Ganti ulit ni Marcus. Grabe naman sa akin. Fresh na fresh pa ako, kuya. Kasing fresh ng feelings mo kay Anne. Patuloy na panunokso ni Grayson. Teka nga muna. Ikaw ba ay nagpaalam kay Dad? Kumusta ang publishing? Paglilihis na naman ni Marcus sa usapan. Maayos naman.
Ikaw, kumusta rito? Natotorpe ka pa rin ba? Tugon ni Grayson na may kasama na namang panunukso. Okay lang, pero kapag hindi ka tumigil dyan, humanda ka talaga mamaya. Banta ni Marcus. Fine, zipping my mouth. Pagsuko ni Grayson. Napailing si Marcus. May mga mababago lang siguro by next week. Kakatapos lang ng report ni Ann kanina. Sabi niya pagkatapos ng biruan nila. What do you mean, kuya? Kunot noong tanong ni Grayson. We will add more cottages along the seashore. Tugon ni Marcus. Kailangan pa ba yun? May mga cottages naman. Saad ni Grayson. Here, basahin mo. Sasakit na naman ang pangako sa kakasagot ng mga tanong mo. Ani Marcus, saka ibinigay ang sliding folder. Enjoy reading. Maliligo muna ako. Before I forget, we'll be having dinner at the beach later. Wika ni Marcus bago pinihit ang seradura ng pinto. Wow, sounds great. Kasama ba si Ashley? Pahabol na tanong ni Grayson. Yes, also Elena and Cheng will join. Tugon ni Marcus. Great. Sige, iwan mo na ako rito at magbabasa ako. Pagtataboy ni Grayson sa kapatid. Iniwan na nga niya si Grayson doon. May nabubuo na nga bang damdamin si Ann para kay Marcus? Abangan ang karugtong.